ibig sabihin, pinag-aralan ng mga expert na ito isang halamang gamot. Tinignan ko, sabi ko, parehas yung dahon. Ayun, pinakulo ko, pinainom ko. 24 hours. After that, dinali ko sa ospital. Takang-taka yung doktor. Mga kababayan. This cure, Ano ang nangyari? mga kababayan, will never be endorsed. Worse, yung sa Tanzania yon, kuya? Tanzania yata yon. Or Madagascar yon. Tingnan mo nga. Yung kanilang organic cure, mga kababayan na ni-develop, sinusuhulan ng $20 million ng WHO para daw lagyan ng konting lason, toxin. Tingnan ko nga. Tanzania pala. Ito. Was exposed by the president. WHO offered $20 million dollars bribe to see COVID-19 medicine poison, sabi po ng Madagascar president. Binabribe sila. Lagyan mo niya ng lason. Hindi po sila gagawa ng treatment. Sinasabi ko po sa inyo. They're not for treatments. It will be against their agenda. Kaya po, yung solusyon nila po, hindi man po yung treatment. It is not a cure. It is not a solution. It is the final solution to depopulate this earth. Sasabihin ko na po sa inyo. So, wag na kayong magtaka why they have that disinterest sa anumang treatment and cure. Continue to drag out the quarantine over and over again in 2 weeks intervals. Kaya po, tingnan ninyo, laging 15 days extension. Nasa script po siya. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, kala ninyo, niloloko ko kayo. Hindi po. Ang akala ninyo, gusto ko. Hindi, ayaw ko din po. Gusto mo niya talaga i-lockdown, Mr. Sino naman ako na mag-lockdown? Binabasa ko po, simulation, plan. 18 months po ang simulation ng pandemic. To 2 years. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ipon kayo ng pagkain, mag-ipon kayo. Kaya lang, paano tayo makakapag-ipon ng pagkain, wala tayong hanap buhay, lockdown. Hanggang ngayon, di tayo makapag-hanap buhay ng maayos. Daming restrictions. You see? Continue to drag out the quarantine over and over again in 2 weeks, causing more and more people to eventually stand up and protest, defy them. Kaya yan po ang nangyari ngayon. Dito sa ating bansa, hindi pa po tayo napupuno. Ngayon, pag napuno na ang mga Filipino, they will stand up. Gagatungan yon ng mga dilawan. Sige niya, talsikin natin si President Digong. Kaya, Mr. President, huwag pa biktima. Before pa, na makabuo sila ng pressure sa tao, na mag-alsa, Mr. President, against you, alisin mo na yung lockdown. Pero, be careful, Mr. President. Pag inalis mo na naman yung lockdown, sasabihin nila, dumami ang ang mga nangamatay sa COVID. Ipaimbestiga po ninyo kung talagang dumami. Baka dumami po yung idinagdag nila. Ang nagbilang, sino yung tumakas na taga-Comelec? Ang nagbilang ng mga nangamatay, si Bautista. At yung mga katulong sa pagbilang, yung mga staff ni Lumi. Alam niyo talaga. Sabi ko sa inyo, mag-ingat ka po.
bibiktimahin ka nila. We love you, Mr. President. Kaya sinasabi natin ito. So eventually, sabi rito, eventually, in the phase 1, quarantine, once they get enough public pushback, June 2020, yan dito and publicly state that they will still think it's too early to end the isolation but are going to do it anyways. Kaya po, di ninyo nahalata, kada beses po na patapos na, ngayon, anong pizza na ngayon? 18. Pag nakalahati na nito, in fact, dito nga sa amin, mga kababayan, hindi pa nga nagsisimula yung GCQ. From ECQ to GCQ. Pinag-iisipan naman yung pagbabalik sa ECQ. Bakit ganon? Ganon din sa inyo. Kasama po siya sa script ng mga globalist. Once the public go back to normal, wait a few weeks and then continue to overhype the research strain mortality rate, August to September 2020, and combine it with the increase in deaths due to people dying from standard illnesses at a higher rate than normal due to having highly weakened immune system from months of being in isolation to help further pad the mortality rate in hype the upcoming phase 2 lockdown. Tandaan po ninyo ito na binabasa kong script. In the coming months, about September, another is strong lockdown. Massive ang gagawin nila. Bakit? Yung mga nangamatay dahil humina yung immune system at yung nangamatay sa ibang sakit kasi araw-araw naman po may namamatay, idadagdag na nila yon. Bibilangin nila yon. Dumamian niya. Ang nangamatay, kasian niya. Inalis yung lockdown. Bumalik kasian niya tayo sa normal. Huwag kasian niya tayong babalik sa normal. Ayos? Ang script? Eventually enact phase 2 quarantines, October to November 2020, on an even more extreme level and blame the protesters, mostly people who don't trust the government already, for the cause of the larger second wave. Nawala, kuya? Binabasa ko. May na-touch ako. Kaya nga po, dyan sa Amerika, ganun ang gagawin sa inyo dyan. I-blame sa inyo. Para ma-disarm kayo. Ngayon, ilabas natin yung script na to. Pag ito, in-implement, nasa sa inyo na kung maniniwala kayo, hindi. Nasaan yun? Second wave. We told you so. Yun ang lagi ang sasabi nila. Sinabi ko na niya sa inyo. We told you so. Na huwag ninyong i-relax yung lockdown. Kaya nga po, kanina, dito sa amin, bandilyo ng bandilyo, announce ng announce yung mga nasa mga authorities. Social distancing niya. Sumunod kayo. Pag hindi niya, kayo sumunod. Papasara namin kayo. Ganon. Kaya yung establishment, kung saan ako pumunta kanina, inadvisean kami lahat. Strict observance niya ng social distancing. Madadamay niya kami, papasara kami niya. Wala tayo. Ganon, mga kababayan.
This is all your fault cause you needed a haircut. Your freedoms have consequences. Kasi yan, lumabas kayo, ayaw kang tumigil. Sabi ng, sa bahay lang, wala man kailangan. Oh. Kaya po, yung naririnig ninyong ganon, kala ninyo, naisip lang nila yon? Hindi po. Kasama yon sa script. Binaliktaran pa tayo. Sinisi pa tayo. Eventually, in Act Phase 2, quarantines, October to November 2020, on an even more extreme level and blame the protesters, mostly people who don't trust their government. Enforce the Phase 2 quarantines as much more extreme level. Lalo nilang hihigpitan tayo. Increasing the penalty for defiance, replace fines with jail time, deem all travel as non-essential, increase checkpoints, including military assistance, increase tracking, tracing of the population, mandatory apps. Kaya nga po ngayon, yung mga Google apps, in other apps, pinofloat na nila. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi po yun final. Defective pa yun. Weak. Kasi po, may nakaredy silang isusuklob sa atin. May nakaredy. Take over control of food, gas, large-scale shortages so that people can only get access to essential products, services if they are first given permission. In the future, mga kababayan, it will be difficult for us to look for our food. Kaya po, sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lang, pasiguro na po kayo. Yung iba, hindi na, bukas pa naman anya. Sabi anya, yung kuhan hindi dapat isara, yung mall, yung grocery, yung wet market. Ngayon yon. Pag sinabi nila, hindi na, wala na anyang labasan ngayon kasi yung virus anya, hindi matigil. Hard lockdown tayo, talagang walang labasan. Sila ang masusunod. Nakapatrol lahat yan dyan. Sabi ko sa inyo. Pinakita sa akin ng pinakita sa akin ng tumawag sa akin kahapon sa sa tawag dito sa Kuwait. Ano sabi sa akin? Alam mo anya sir, kaya ako naniniwala sa inyo. Dati anya, hindi ako masyado. Pero ngayon anya, wala akong pinapalampas sa programa mo. Kasi, yung lahat sinasabi mo nangyari dito sa amin. O tingnan mo niya, yung paligid. Lahat pulis, nakablink yung mga pulis. Hindi niya kami yung kalabas. 2 hours lang kami pinapalabas dito. From 4 o'clock to 6 o'clock in the evening, just to buy food. Tingnan mo niya yung mall. O walang katao-tao. For 2 weeks, ganun kami rito sa Kuwait. And alam mo, anya, pag nag-expire ito na aking ID, dito, wala na. Kasi, you will be required to accept vaccination. Without the vaccination certificate, di ka isyuhan ng renewal ng ID mo. That is in Kuwait right now. And you cannot buy food with your money? Hindi po. Binigyan daw sila ng barcode. Yun ang gagamitin mo sa pagbili. Sabi ko sa inyo. Di barcode ang pera, mga kababayan, naka-barcode na. That is in Kuwait right now. Yan ang sabi ko sa inyo. There's no escape, mga kababayan. Sabihin ko sa inyo. Walang escape dito. All these things happening, allowed by our God. Kaya nga po nangyayari. Because it is part of prophecy. The Antichrist is about to take over the whole planet. And the only escape is the true Christ. You should be saved right now.
Kokontrolin nila yung pagkain natin. Pag hindi ka kasama nila, hindi ka kakain. Sabi ko sa inyo. Bakit ko alam? Nasa Revelation po siya. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to have a mark on the right hand or on the forehead. Kita ninyo? So that you cannot buy or sell. They will control the buying and selling, save he that had the mark. Let him that had understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 600, 636. Hindi siya magkakamali. Sakto. The Antichrist will control the food supply. And right now, pinapractice niya. In the Antichrist, using WHO, mga kababayan, as his implementor. Siya yung sinusunod ng lahat ng gobyerno sa buong mundo, including this country, including our city, our province. Yun ang sinusunod. Kita ninyo? Keep the phase 2 lockdown in place for a much longer period of time than the phase 1 lockdown, continuing to destroy the global economy, further degrade the supply chain, and further amplify the food shortages and alike. Quell any public outrage using extreme actions, force, and make anyone who defies them appear as public enemy number 1 to those who are willing to submit. Kaya po ako, sabi ko sa inyo, hindi ako nangangarap na magtagal dito. Kasi po, magiging kontrabida po ako. And in fact, some of you, maybe, ang tingin sa akin, kontrabida na. Kasi nga po, ang sinasabi ko, kontra na sa ginagawa ng ating Pangulo. Di ba ganon? Mr. Maravillas niya, parang bumaliktad ka na. Marami na akong narinig sa inyo diyan. Ganon. Kahit pa sinabi ko, sabi ko, never that I will tawag dito, yung kumalas. Hindi man talaga po ako kakalas sa ating Pangulo. Kahit yung ginagawa niya ngayon, hindi ko gusto. Hindi. I will just pray para po sa ating Pangulo na mabuksan ang isipan niya. Magtrabaho ang banal na espiritu na para po hindi siya mapahamak, hindi din tayo mapahamak dito sa Pilipinas. Magkagulo-gulo tayo, magkagutom dito. Tuwang-tuwa po ang Antikristo. Tuwang-tuwa. Yung mga dilawan, tuwang-tuwa. Take over Silomi. Sabi ko po sa inyo. So, yung mga kontra, magiging public enemy number 1. So, magiging public enemy number 1 tayo. In all the experts na nag-expose, mga kababayan, ng kabuktutan nitong mga globalist, public enemy number 1 na sila. Di bali, maging public enemy number 1 tayo sa kanila, basta hindi sa ating Panginoon. Di ba? We're a friend of Jesus, a friend of God. Di bali na. After a rather long phase 2 lockdown, 6+ months, roll out the vaccination program plus vaccine certification and make it mandatory for everyone, giving priority access to those that submitted from the start. Uunahin po yung mga willing. Yung mga nagpo-post nito, kaya yung mga nagpo-post ng bakuna para daw sa pag-aaral ng kanilang mga anak,
Dapat na niya magbakuna na para mabuksan na yung school year, makapagsimula na. Kayo po yung mauuna. Pumila kaagad kayo. Nandito sa plano siya. Sa script. Giving priority access to those submitted from the start, and of those that are for it, attack those that are against it, saying they are a threat in the cause of all the problems. So, papag-away-awayin po tayo. Kayong tumanggap na ng bakuna, kailangan kayong magalit sa aming ayaw tumanggap kasi kami suwail, ayaw sumunod sa batas, at kami ay isang threat sa inyo tulad ng ginawa ng dito lang. Galing kaming Maynila. Quarantine. Carrier. Ang tingin ng mga taong ito na mga nabakuna nila, yung mga walang bakuna at ayaw tanggapin yung bakuna, carrier ng lahat. That's the reason why, mga kababayan, pinauso nila yung asymptomatic carrier. Kaya gusto nila i-test lahat. Mass testing. Para dumami. Everyone is a suspect. And the only thing na could satisfy them for you to submit for vaccination. Pag hindi ka nag-submit sa vaccination nila, tingin sa iyo mismong virus, COVID, ang tingin sa iyo. People defying them are hurting our way of life and therefore our enemy. If the majority of people go along with the agenda, then let those people enter the new system, new normal ang tawag, while limiting the minority that defy the agenda's ability to work, travel, and live. Iinggitin ng mga nabakuna yung hindi nagpabakuna. Because you have the privilege to travel anywhere. No restrictions. O di wow. Putting pressures doon sa mga ayaw magpabakuna. O tingnan mo anyan, tigas ng ulo mo. Bawal kang magpa-Manila, bawal kang magpa-Malaysia, bawal kang umuwi ng Pilipinas. Diyan ka na, lockdown ka na sa bahay mo. Di ka man pwedeng lumabas. Yon ang statement mismo ni Bill Gates. Ano sabi ni Bill Gates? You cannot travel, anya. The only way for you to be allowed is to present a certification that you are vaccinated already. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sino naman si Bill Gates na magsalita ng ganon para sa ating mga Filipino will determine our future, our lives. Na hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay kasi hindi tayo nagpabakuna ng bakuna niya. Sino siya? Presidente natin siya. Ang presidente natin, si President Digong. You see, mga kababayan? If the majority of people go against the agenda, then release the weaponized SARS, HIV, MERS, strain as phase 3, a virus with a 30% plus mortality rate as a final scare to push the minority to quickly become the majority and give a final, we told you so, to those that did not listen. Lagi silang may weapon na hawak. Ang hawak nilang weapon, virus mismo. Bibitawan, pak! Kaya pag halimbawa, bumaliktad yung ating Pangulo, tulad ng Madagascar President, hindi naniwala sa kanila, pinalayas na yung WHO, isasabotahin nila ang ating bansa. Magre-release sila ng biological weapon, virus. Ayun. Tapos re-report si, excuse me po, mga kababayan, dito po sa lungsod na to, dumami yung kaso. Ayun. Nagkagulo na. Kasi anya yung
Pinakinggan niya kasi ng presidente yung probinsyanong ulol na vlogger galing sa Bicol. You see? Then, walang makikinig sa atin. Wala. Lahat ng mainstream, gano'n. Bawal na yan. Pati yan yung presidente, niloko niyan. Tingnan ba niya yung nangyari? Dumami tuloy. Enact the new economy model. Microsoft patent 060606 cryptocurrency system using body activity data. Ito na yung final solution nila, which is based on human behavior and willingness to submit. Tweaked version of the Black Mirror's 15 million merits using food, water, shelter, and other essentials as a weapon of enforcement of the new economic system. Hindi ka pwedeng papayag kasi pagkain. Di ka kakain eh. Di magutom ka niya. Ayaw mo? Wala ka dyan magutom. Basically, do what we want and get rewarded. Gain credits, score and gain more access to things you need to survive. Or go against what we want and get penalized, lose credits, score, and lose access to things you need to survive. So, ganun ang gagawin po. Pag pumayag ka, bibigyan ka ng reward. O sige, niya. Okay na sa'yo, pwede ka na mag-travel. Pero hanggang Maynila ka lang. Di ka pa rin pwedeng lumabas sa ibang bansa. Wala ka niyang bakuna eh. Pabakuna ka kasi. Pag nagbakuna ka niya, you become a global citizen. Yung pinopromote ng mga Hollywood artist. As you become a global citizen, yung bakuna mo yon, passport mo na yon. May ID ka na eh. Wallet mo pa yon, cryptocurrency eh. Digital. You can transact business anywhere in the world. You have access to wealth and services. Ayaw mo? Sira ulo ka niya. Ayaw mo. O panindigan mo niya yung sinasabi mo. Tingnan niya natin kung di ka sosoko. Kasi wala kang pupuntahan, lockdown ka. Sasabihin mo, Congressman, tulungan mo ako rito. Kung gusto ko na ring lumabas, padala ka dito ng para bakuna. Pipila kami, buong family. Sabi ko sa inyo, that's it, mga kababayan, tama na. Ay, sumobra tayo. Masyado. Anyway, gano'n na lang.